Recording. Yung Eskimo Brothers, ibig sabihin nun, ano siya, parang, kasi mga Eskimo, nag-ano sila, 'di ba? Nangingisda sila. Tapos 'di ba, puro ice yung sa kanila doon, yung lugar nila. Oo. So yung ang ginagawa nila, nagbubutas sila sa ice ng isang ano doon, ng isang butas. Tapos namimingwit sila. So, halimbawa, dalawa tayo, sabay tayong mamimingwit doon sa butas na 'yon. Oo. So ibig sabihin, kung sinabi mong Eskimo brother, pag meron kang chick, parang parehas kayong nakasuot dun sa butas. Walang niya. Pero merong Alaskan Yun. culture na iba pa yon. Iba pa yon. Well, yun ang pagkakaintindi ko kasi yun ang sinabi ni Brendan Schaub kay Dana White. Eskimo. Eskimo brothers daw sila kasi dahil kay Ronda Rousey. Walang yan. Kumagyan si So we're Eskimo brothers, sabi niya. Anong sinabi ni Travis, yung asawa ni Ronda? Travis Brown. Hayop ka, Brendan Schaub. Tumaban ka ulit sa UFC. Bakit ayaw na namang gumawa na itong hype na to? Yung take ni Michael Bisping dito kay Conor McGregor sa pagbabalik niya. Teka, magsimula tayo, Chris Bacula. Okay, let's go. Let's go in 1, 2, 3. Yes, this is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado with Chris Bacula Podcast. Sausawan Podcast in the house. In your area. Coming through. Muli nagbabalik. Para mahina itong mic ko, pero okay lang. Mahina ba? Hindi. Ano lang yan? Nasa settings. Ayan. Check. Ayan. Yun. Jay, ako'y nadidismaya ngayong hapon na ito. Bakit? Anong nangyari, Chris Bacula? At dahil bago pumunta dito, ako'y galing ng gym at kumain muna on my way here. Sa isang parisan at yung aking pagkain ay may mga maggots. Maggots. Yung mga langaw, mga baby langaw. Oo, yung mga uod. Yan, yung mga maputi itong mga to. Nakakadiri ka, Chris Bacula. Bakit naman kumakain ka ng maggots? Gutom na gutom kasi ako, Jay. Ay, hindi naman ako napakain. Ako'y nakita ko may lumulutang-lutang sa sabaw. Yung puti na ganun. Hindi, para siyang paminta na namuo. Tapos tinanggal ko siya sa soup para makita ba't namumuo siya. Kasi ayokong kumain ng namuong paminta. Masyadong siyang spicy for me. So dinabas ko siya at hinalo ko siya doon sa akin lagayan ng chili oil. Tapos ini-spread out ko yung namuong paminta na yon para lumasa doon sa chili oil, di ba? Para dagdag spice. Tapos pagka spread out ko sa kanya gamit ng aking tinidor, putang ina, may mga puti-puti. Oh. Tapos yung pala, nakita ko, shit, hindi to spice. Hindi na to part ng paminta. Ito ay mga baby langaw. Oh. Tapos pinakita Anong sinabi? Anong ginawa mo? Syempre, yung reaction ko, inilapat ko dun sa serbadora. Sabi ko, madam, tignan mo, bulati ba to? Uod, ganyan. Tapos, hindi ko po alam paminta yan Hindi, puti Oh. Ang paminta natin kulay black Tapos bakit nahuluan siya ng ganito, mga parang baby maggots. Tapos nakita yung isang serbadora na gets na kaganyan na. Sir, sorry wag niyo na pong bayaran yung soup, yung Camto soup. Free na yan on the house. Oh. Tapos sabi ko, oo, it happens. Sabi ko ganun. It happens. Naging ako, bro, passive. Sobrang passive. Wala na akong kakayahan magalit. Kasi kung, di ba, sa typical day, di ba, maiinis ka. Kasi parang pwede ako malason yan. Oo, delikado yun, Chris Bacula. Kaya nga, para akong aso na kumain ng Tablea bar. Nako! Huwag niyo papakinin yung aso niyo ng Tablea bar, ha? Teka, naglolo ko yung aircon natin. Ngayon, kita mo ngayon, di ba, namumblema tayo sa aircon dito. Oo. Tapos ngayon, lumamig naman siya. Alam din ng mga gamit kung kung papaltan na siya, di ba? Tatampo ba siya? Parang gano'n? Ngayon, parang, bakit naka F7? Ayan, namamatay-matay na siya. Uy! Di ba? Cube aircon, huwag ka magtampo kay Gerald. Teka, ano kasi yan? Ayan! Yan. Umayos na ulit. Umayos na ulit. Teka. So feeling mo may mga emotions itong mga gamit mo, Je? Pero naranasan mo na ba yun? Ako kasi ilang beses nang nangyari sa akin na pag bibili ako ng bagong computer, 'di ba? Parang may computer ka na luma, 'di ba? Tapos may bago ka na computer.
siguro ilang linggo lang biglang masisira yung lumang computer mo. As in parang nakakaramdam, pati cellphone ganun din sa akin eh. Na parang masaya ka nga kasi dalawa na yung computer mo, biglang masisira naman. Tama. Hassle eh. Hindi ba parang kasama yun sa sistema kung paano siya ginawa? Yung mga machines? Well, yung ano yun, planned obsolescence ang tinatawag. may ganun. Planned obsolescence. Kasi ang theory, isang gawain ng mga kapitalismo yan na ginawa mo dati yung mga electric fan parang dekada ang binibilang bago masira, di ba? Tama. Tapos ngayon, parang mga 5 months lang sira na yung minsan nakakadalawang bili ka ng electric fan sa isang taon eh. Di ba? So parang ibig mo sabihin itong planned obsolescence na ito ay shorter lifespan ng mga appliances. Ayun ang theory. Pero syempre, means na ano eh, semi umamin ng Apple dyan eh sa mga iPhones. Kasi ang sinasabi dati ng mga tao, yung iPhone, 'di ba, kada update sa halip na i-enhance niya yung 'di ba iOS nag-a-update. Oo nga. Every time na instead na ma-enhance yung features, which is nadadagdagan naman ng features, 'di ba? Tama. Pero nababawasan yung power ng battery life. Dahil dun sa dagdag na feature na yun. Power ng battery life. Power ng battery life. Oh. Saka yung mga dagdag features like yung kunwari yung basta mga self detection ganun. Well, basically ang idea is yung kada update humihina yung ano bang mas tamang term? Power. Hindi lang power eh, yung Power performance. source. Yung performance ng computer mo na biglang pabagal siya ng pabagal, tapos hanggang sa nakakainis na, papalitan mo na siya. Ito ba ay conspiracy theory, Je, na yung inilalahad sa akin? Well, conspiracy theory, pero natatandaan ko merong part na may isang instance na umamin ng Apple na ginagawa nila yun. Sino si Steve Jobs ba ito? Yung bago? Bago na yun. Bago na. Ang pangalan ng bago? Around si Tim Cook. Tim Cook! Oh, pero ano siya, siguro mga mid-2010s lumabas yun. Yung sabi niya, yung mga update nga daw, pinapabagal niya. Grabe itong napabawasan yung, naapektuhan yung battery life. Tama, pati sa mga kotse, di ba, na dapat palitan mo rin siya after mga 5 years. Yun yung mga masamang practice ng capitalism. Kasi, ang idea, bibili ka ng bago. Let's say, kasi pag gumawa ka nga naman ng, let's say, electric fan, tapos isang gawaan, isang bentahan sa'yo, sa isang bahay, ilang electric fan ba kailangan mo? Diba? Mga 4 siguro. Diba? Ganyan. So, if 4 na beses kang bibili, kumbaga, madadagdagan yung bahay. Tama. Diba? So, ang mangyayari, malulugi sila in the long run. Kasi di mo na kailangan ng electric fan eh. Speaking of electric fan, ito. Meron ka diba? pang ilang muna tong electric fan sa bahay mo, Je? Actually, meron pang electric fan dito, yung mga rechargeable. May ilaw to, di ba? Meron akong yung isang buton. Meron akong electric fan dito para pag meron siyang basta na-fold siya. Yan, para makita yung aking mukha. Oo. Yan. Tama. Mas malinaw ang aking mukha ngayon. Oo nga. Yun, so yung mga electric fans, ang ginagawa nila, nakaplano yun na masira. Bigla, 'di ba? Pero ano siya, naayos pa siya eh. 'Di ba? Ang gagawin, i-rewind nung pag pinaayos mo sa sa mga mekaniko, 'di ba? Yung mga ano tawag sa kanong shop, yung electric shop. Electric shop, oo. Pero hassle pa rin, 'di ba? Minsan parang naman dadaling ko pa dito. Alam mo, ano 'yun, bro, yung mga wala na mga ganung mga shops ngayon eh. Dati nung bata ko, pag sira yung electric fan, di na namin doon sa electric shop. Ngayon, service centers na. Yung mga appliance centers. Gone were the days na meron kang parang kunwari, si Mang Gozon. Si Mang Gozon yung sikat doon sa amin sa Malabon. Naggumagawa ng sirang ref, sirang electric fan. Lahat ng sira, papagawa mo lang sa kanya. Ngayon, wala nang ganun. Laging kunwari, itong si Cube. Cube Service Center na siya dinadala. Ba't kaya? Hindi tayo ng mga kapitalista. Well, actually,
Well, mas efficient nga naman kasi sa halip na ikaw yung pupunta doon, convenient pala, mas convenient. Kasi sa halip na dadalin mo yung electric fan mo o kaya aircon, unang-una, paano mo dadalin itong, split type aircon, di ba? Di mo makakarga yan eh. So pupuntahan talaga yan. Pero kung let's say electric fan, parang magbibiyahe ka, may bit kang electric fan, Oo, di ganun ba? dati, di ba? Di ba? Baka pupunta ka, kung wala kang sasakyan, naka-jeep ka, may dala kang electric O kaya, fan, hassle. dala mo yung ref mong malaki, di ba? Oo. So hindi siya convenient na sila na lang yung pupunta. Saka parang specialized na ngayon eh. Kung ref ang gusto mong pagawa, doon ka sa ref service center. Kung aircon, doon ka sa aircon service center. Oo. 'Di ba? Hindi na yung parang panglahatan yung mga ngayon eh, yung mga service center. Tama. Ewan ko. Bakit ba yan ang pinag-uusapan natin? Wala kasi dahil dito sa aking aircon Kaya naman. saka bro, ang pinakamalaki ngayon na appliance store sa Pilipinas yung Abenson. So doon actually nag-sale ako, sinuwerte ako eh. Oh, Abenson. Nakabili na ako ng aircon nandiyan sa baba, hindi pa lang nakakabit. Ano siya? Basta andaki nang na-discount ko. Sakto. Kasi at saka ang pinakamatindi doon, free installation. Oo. Yung nakuha ko. Kasi 8,000 ng pakabit eh. Alam mo ba't nagmura na yan? Bakit? Tagulan na eh. Tama. Tapos na ang tag-init, Je. Oo At nga. tayo ay nilalamig na ngayon at binabaha na ang metro. Oo nga, sakto. Binabagyo pa tayo. Oo nga. Kumusta ka naman? Chris Bakula, tumalab na ba ang kagat ng mga Maggots? maggots sa'yo? Patay na sila nung time na yun kasi mahit yung sabaw, di ba? Pero nakakadiri talaga, di ba? Hassle Hindi yun. mo na naisin sa iyong kainan yun eh, yung magkaroon ka ng mga maggots, saka ipis sa sabaw. Pero hindi talaga maiiwasan yun, lalo na pag hindi well-trained ang iyong staff. Nangyari na sa akin yung ipis, yung maliliit na ipis. Oo. Sabihin ba natin ng mga Hindi. Yung type lang ng Chinese restaurant. Japanese. Social to. Hindi naman social na social. Fast food na Japanese. Okay. Sikat na fast food Japanese. Parang isa lang. Parang alam mo na yan. Parang redundant nga itong pangalan to. Parang inulit pa eh, no? Yun. Inulit pa yung bansa. Yung city name. Syudad. Yun. Tapos meron siyang basta parang nakaipit siya dun sa katsudon. Buti na himay mo, no? Hindi, parang instinct mo ba na parang shit, may something wrong sa food ko. Himayin ko. Hindi naman. O nakain mo na siya? May parts na nakain na ako eh. Damn. Dun sa isang dun sa isang edge nandun. Pero yung parang nahulog siya sa butter tapos kaya nasuka ka ba nung yung na-realize na may mga ipis, baby ipis? Hindi naman. Kung yun yung malaking ipis, malamang baka masuka ako. Pero yung maliit na ipis hindi masyado eh. Kaya nga. Diba? Pero minsan parang i-accept mo na lang bro yung fate mo na okay, nakain ko tong maduming pagkain na to. Ako din. Ano magagawin? Wala ka magagawa, di ba? Magwawala ka doon, di ba? Pero siguro kung ewan ko, siguro kung let's say nasa Wolfgang ka, na pagkamahal-mahal, tapos may ganun. Kung ganun kamahal yung diba? yung establishment, mas yung repercussions na kailangan sisihin mo sila, dapat ganun. Pero kung let's say turo-turo yan, or Diwata Pares. Diba? Magreklamo ka pa ba doon? Only rice, only soup. Oy, pero yan ang pag-usapan natin. Okay. Si Diwata. Ayan. Actually, kanina, bago kasi dapat hindi planado tong episode na to eh. Oo. May mga different plans kami. Yun nga lang bumagyo kaya nasira yung mga plans namin. Mag-podcast na lang tayo, Chris Bakula. Kaya nga walang yung matinong gagawin. So wala kaming naka-ready na na topic. Pero yung yung kanina Diwata. Naisip ko gumawa ng episode analyzing Diwata, yung phenomenon niya. Tama. Kasi na-addict. Kasi siya eh. Paano ko ba umpisan to? Sige. Gagamitan ko sana ng tikim. The Comicsman Method. Comicsman Method. Pero gagawin ko pa rin siguro yun after this. Tama. Pero siya, basically parang tingin ko reflection ng Filipino society yung nangyayari dito kay Diwata. And hindi lang naman kay Diwata nangyayari yun. Doon sa mga nagba-viral. Pero dahil dito kasi kay Diwata, di ba, ang bilis ng pagkasikat niya.
Madami kasing detalye sa storya ni Diwata eh. Unang-una, ang bilis yung biglaang pagsikat niya. Pangalawa, yung past niya. 'Di ba? Yung past ni Diwata kasi galing siya sa palaaway na bakla eh, 'di ba? Parang meron siyang kaso noon o nakulong ba siya? Sa kwento niya, ano siya, mahirap siya na bakla na ang nangyari, nakatira siya sa tulay, sa ilalim ng tulay. Doon siguro sa may Pasay doon sa may Ross Boulevard. Di ko alam, di ko sure. Pero parang doon lang naman may tulay doon eh, di ba? Tama. Doon sa flyover doon. Tapos nang Google Pay ba siya ng mga kaibigan niya, mga kakilala niya? Kasi parang alam ko may napanood akong TikTok video, parang sinasampahan siya ng warrant of arrest. Yun yung nakaaway niya dati. Ngayon lang siya sinasampahan dahil sikat siya. Yun ang at least yung narrative. Oo. 'Di ba? Pero dati kasi basically dun sa ilalim ng tulay na yun, parang siya yung mayordoma na magpapaalam kayo na kumbaga siya yung mayordoma doon na parang lahat ng titira doon, siya yung pinakang boss. Para siyang gangsta. O parang ganun. Feeling ko gangsta yan si Diwata eh. Ewan ko. May pagka-gangsta kasi nakipagsaksakan siya nun eh. 'Di ba? Oo. Kasi bro, nung panahon ko nung high school, nung sumali ako ng gang nun, maliit na gang lang sa Valenzuela. Oo. Meron kaming bakla na kamiyembro doon, Oo. pero matapang siyang bakla. Pero hindi siya out na bakla siya. Pero yung whole demeanor niya, yung kalamyaan niya, obvious na chumuchu pa itong taong ito. Pero napakatapang niya at lagi kami sumasama sa kanya. Pero hindi naman kami na-abuse ng nung bakla na yon, di ba? Tapos, talaga, taga-palengke siya. Di ba? Parang may pagkadiwata nga yung dating, kaso maputi lang itong kasama namin sa gang nun eh. So malamang sa malamang itong si Diwata ay member ng isang gang. Well, di ko alam kung officially may gang siya. Pero, ano siya, sanay siya sa mga away ng lansangan, basically. Yes. Kasi, itong si Diwata, nung una siyang nag-viral, inaresto siya eh. Basta involved siya sa saksakan. Nasaksak nga ata siya. Tapos rumampa-rampa siya dun sa habang ini-interview siya nung ako si Diwata, kaya siya naging Diwata eh. 'Di ba? Pero nung time na yon, kaya daw sila nag-away based lang sa naaalala ko wag na nating i-research. Yung yung dalawa ata na nakikisilong sa kanya na dun sa tulay, parang nagkaasaran na sila. Basta hindi na sila okay, gusto nang paalisin ni Diwata. Ayaw umalis. Kasi sabi nga, bakit sa'yo ba tong tulay? 'Di ba? Ba't kami haalis dito? 'Di ba? Hindi naman ikaw may-ari ng tulay. So, doon, nag-away sila dahil doon. Parang yung nangyayari ngayon sa parisan ng lugar niya, di ba? Parang the fact na pumwesto siya doon, inown na niya yung piece of land na yon. Kaya siya pinapaalis ng government ng Pasay. Yun nga ang tanong ko doon inuupahan niya ba yun? Hindi. Kasi bro, sa streets, hindi naman talaga dapat upahan yung mga tiyanggihan. Oo. Kaso may mga enforcers ba, traffic enforcers or barangay officials na inaabutan mo ng tong para ikaw ay pumwesto doon. Pero bawal doon kasi bangketa yun eh. Hindi ko nga diba? Sidewalk yun saan ba yung exactly yung ni Diwata doon? May nakapagsabi sa akin yung unang pwesto niya alam mo ba yung Senate papuntang MOA? Oo. Yung road na yon sa may Makapagal. Sa Makapagal. Doon along doon. Tas lahat ng mga parokyano niya sa kanyang parisan ay mga nagmumotor. Kasi yun yung ruta nila. Papunta sa Cavite, papunta sa EDSA, ganyan. So hinihintuan talaga siya ng mga nagmumotor. Kumbaga para siyang typical na parisan lang na naglalako. Kaso ang nangyari, lumaki. Tapos ang daming mga vloggers na nahumaling sa kanya, nagva-viral pag feature siya. Kaya lumaki ang kanyang pwesto at tuloy na niyang siya nag-squat doon sa lugar. Pero ngayon, nasaan na siya? Binigyan yata siya ng pwesto. Yun. Ang swerte niya talaga. Pero pinapalis din siya doon ulit eh. Kasi binigyan siya ng si Rosmar dumating doon. Kutya may dalang yung tawag doon? Yung container van na bahay, 'di ba? Tapos nilapag niya doon para daw may pahingahan si Diwata kasi sabi ni Diwata doon sa isang interview
pag nagpapahinga siya, sa kotse lang siya nagpapahinga, doon siya natutulog. So itong si Rosmar, yun ang ginawa niya, nagdala siya ng container van. May aircon ba yun? Oo, nilagyan niya ng aircon. Grabe to si Rosmar, tayong pera. Hindi lang, bukod doon, binigyan niya pa ng ng sasakyan, tsaka ang umabot nga daw ng 5 million. 5 million pesos yung binigay ni Rosmar noon. Pero bago si Rosmar nagbigay, sila Vice Ganda nagbigay muna ng mga lamesa, mga upuan. Oo. 'Di ba? Maraming tumulong, kinuha pa siya sa probinsyano, 'di ba? Oo, 'yun. At saka si Miss Glenda, binigyan din siya ng van. Grabe. Oh, so well, bukod pa dun sa mga kakita niya mismo, kasi booming yung business niya eh. Natural lang, ang dami niyang magiging pera doon. Pero kaya nga yung isang tanong doon, 'di ba, parang ito na nga eh, parang umuokay yung buhay niya, tapos siya pa yung binibigyan ng binibigyan. Which is wala namang masama, 'di ba? Kung tutuusin. Pero yung iba syempre sasabihin parang may mas deserving pa na mabigyan sana. Kaya, kung magiging charitable ka, 'di ba? Naiinis sila sa idea na parang bakit kayo nang huhumaling natulungan tong taong ito na mukha namang hindi naghihikaw sa buhay. Bakit sobra kayong grabe sa kanya? Kung talaga marami kayong pera, bakit siya lang ang tinutulungan nyo? Ang nakakatawa dito sa actually hindi naman nakakatawa. Amusing. Kasi ang bilis ng pagkasikat niya, 'di ba? Tapos ngayon, ang makikita mo, hinihintay nilang bumagsak si Diwata. 'Di ba kumbaga nagiging successful siya ngayon? Ngayon ang mga makikita mo sa YouTube, lumaki na ang ulo ni Diwata. Meron na siyang talent fee daw. Nagpa-video ka sa kanya, nagpa-picture, 1.5 daw ang talent fee na sinisingil niya. 'Di ba? Pero sinabi niya yata yun, bro eh. Meron siyang video na nirelease na may bayad na. Ewan ko lang kung totoo yun. Well, tingin ko, reasonable naman yun eh. Kasi unang-una, kung 1.5 lang, napakaswerte mo. Kaya nga. ang mura nun. 1.5 lang. Hindi ko kasi nabasa na yung video eh. Napanood. Pero para sa akin kasi, wala eh. Kumbaga, magiging magkaka-views ka, kikita ka rin dun sa video. Lalo na kung malaking channel ka din naman. 'Di ba? Ano ba naman yung 1.5 na iistorbohin mo siya sa halip na nakaka-concentrate siya dun sa nag-serve siya. Oo. Bro, I can just imagine yung annoyance ni Diwata pag lagi may magpa-picture sa kanya, tapos kailangan niya maging mabait lagi. Oo. Sinasabi nga ni Nico David, 'di ba? Dapat lang talaga maningil siya. Kung ako nga yung sa content niya, 'di ba? Nakakainis pag ninanakaw pa yung content, tapos wala siya nakikita dun sa content. Oo, diba? Nakakainis yun. Ako nga minsan dito nagdo-drawing na ako mag-isa dito, 'di ba? So nasa groove ka na nagdo-drawing ka, tapos biglang minsan tatanungin ka, nasan yung ganito? May hahanapin ka bigla. Kumbaga madi-disrupt yung groove mo. Parang it takes a while bago mo makuha ulit eh. 'Di ba? Lalo na pag talagang yung concentrated ka, flow diba? State. Oo, pag nasira yung flow state mo, okay lang naman yun. Pero kung laging sunod-sunod, yung let's say every 10 minutes, biglang gano'n, nakakairita yun. Alam mo, ang take ko kung bakit nauso yung kasiraan ni Diwata. Merong isang vlogger dyan na nag-brainstorm na ibahin yung atake. Panay papuri kay Diwata. Ibahin natin yung atake. Gawin natin siyang masama. Oh. Para maiba naman yung tema ng ating vlogs. Well, lagi namang ganun. Lagi na, mga katulad din ng Makagago. Diba? Yun ang, si Makagago ang abang na masira si Diwata eh. Na parang, ang weirdo ng taong yun, no? 'Di ba parang pero doon siya kumikita kasi, Jay. Pero kumbaga katoksikan talaga yung wala, minonetize niya yung katoksikan sa internet. Oo. Tapos ang sinasabi niya, laos na daw siya, 'di ba? Tapos hanggang ngayon, ganun pa rin yung gusto niyang gawin. Pwede naman siyang hindi maging ganun eh. Bro, diba? Hate sells eh. Hate sells. Kaya yung naiisip ko, 'di ba? Kita maaga ito. 'Di ba ginawa ko yung Tikim, yung Comics Man Method. Hindi naman sa nagmamayabang ako, no? Hindi naman dahil doon. Pero may mga kasi na-realize ko kasi dito kasi sa Pilipinas,
wala tayong mga wala tayong mga influencers. Ang dami nating influencers. Pero there's very few influencers na legit na may talino. 'Di ba? Tony Gonzaga ba? Kasama doon sa may talino? Well, okay lang naman si Tony Gonzaga. Pero let's say yung mga katulad ng mga Jordan Peterson, 'di ba? Katulad kahit Neil deGrasse Tyson o kaya si Rich Roll, 'di ba? Yung mga si Francis Kong, hindi ba siya considered na influencer? Si Francis Kong. Yung ano yun Kong TV? Hindi, Francis Kong siya, resource person siya. Para siyang si Chinkitan. Actually medyo okay pa yung sinatchingkitan pero masyado siyang focus sa business, 'di ba? Saka mga corporate employees. Kasi pag si Francis Kong, una ko siya na-meet nung nasa Unilab ako, nung medrep ako. Kasi yun ang unang-una kong pharma, Unilab. Na local pharma. Kinuha din ng resource person tong si Francis Kong. Si Francis Kong, para siyang rip-off ni Rich Dad, Poor Dad. Para siyang si Robert Kiyosaki. Kasi yung tawag niya doon sa niya, di ba ang tawag ni Robert Kiyosaki sa asawa niya, may redhead. Siya kanya naman, may Ilocana. Talaga. Hayop ka, Francis Kong. Gaya ka kay Robert Kiyosaki. Buisit ka. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin si Francis Kong. At bumili ako ng book niya, yung 3 Little Words. Na pinamigay ko na, buisit. Well, anyway, sa atin kasi madaming madaming mga financial gurus. Ibang linya kasi yung financial gurus. Kasi yung mga financial guru, pwede mong aralin yan 'Di ba? Parang although may kumbaga established na yung route ng mga financial gurus kasi isa lang naman ng niyan, ang pinanggalingan niya yung kay Napoleon Hill, 'di ba? Yung Think and Grow Rich, 'di ba? So kumbaga parang variation na lang yun ng variation na tapos nasama nga yung Rich Dad Poor Dad, ganyan. Oo nga. So it's kumbaga ibang, I wouldn't line them up with let's say Jordan Peterson or kahit si Andrew Tate kasi mga mga ibang klaseng knowledge, ibang klaseng wisdom yung makukuha mo sa kanila. And tingin ko wala tayong ganun. Wala tayong mga Jocko Willink na legit, 'di ba? Wala tayong mga sino pinapakinggan mo? Bago? Si Chris Williamson. Si Chris Williamson, 'di ba? Wala tayong legit na Joe Rogan. Si si Haring Bangis, parang pinipilit niya ganun yung landas na tahakin niya doon sa kanya mga shorts sa Facebook. Kaso hindi niya naitatawid na parang ganun Nagmumukha pa rin siyang parang vlogger. Well, I wouldn't count on Haring Bangis to do that, to pull that. Kasi tingin ko baka nga hindi niya kilala yung mga yun malay mo kilala nila, 'di ba? Hindi natin alam. Pero parang semi ganoon yung gusto niyang atake, 'di ba? At least nag-iisip yung tao, 'di ba? Nag-iisip siya. At saka nakikita mo meron siyang insight Makikita mo, may insight din yung bata pero ang sinasabi ko kasi, katulad ni Makagago. Because we lack people like Jordan Peterson, although naniniwala ako madaming mga taong ganyan mga kasing talino ni Jordan Peterson na may mga Pilipino naman na pwedeng maging Jordan Peterson. Tama. Pero nasan sila? Wala. Nasa universidad. Di ba wala? Hindi sila nagsasalita, hindi sila nagpapaka Jordan Peterson. So ang natitira, itong mga katulad din na Makagago. Bakit kaya, bro? Sila yung mga influencers, 'di ba? Bakit kaya walang profesor na mag-rise? Yun nga, diba? Kaya ngayon, tayo yung nagsasalita dito. Hindi naman kami qualified. We're talking for those who can't. Diba? So, sa halip na, ako, I wouldn't claim to be half as smart as these people, na Jordan Peterson. Kaso nawala yung mga kasing talino nila, wala they're nowhere to be found. Pero pinapanood natin sila more or less sinasabi natin yung mga mensahe nila dito sa podcast. May mga nakukuha din tayo. Ang problema, yung mga for the views at mga clout chasers na katulad din ni Nabugoy. Nakoy-koy. Na tingin ko naman they mean well. Gusto niyang ibahagi. Pero I don't think he has the knowledge and the understanding to fully express yung messages talaga nitong sina Jordan. Kasi nakakita lang sila ng mga clips Hindi nila
inaral kung ano yung ako kasi parang ilang taon ko nang pinapanood to. Oo. Even before nauso yung mga reels na makikita mo kasi nung mga 2016 wala pang mga reels di ba? Yung TikTok hindi pa nagbo-boom yan. So talagang long form yung napapanood ko sa mga style, yung mga lectures ni Jordan Peterson. Nasa classroom pa siya noon, 'di ba? So pinapanood ko 'yon, pinapakinggan ko siya habang nagtatrabaho. So at least naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling, kung paano siya naging ganon. Kumbaga kasi importante 'yun kasi instead na may narinig ka lang na soundbite na sinabi niya na parang feeling mo gets mo. Oo. Kasi alam mo bro, ito hindi, pero ang lalim pala ng pinagmulan. Ito take ko dyan nung bata ako, mahilig ako makipagkwentuhan sa mga classmates ko about sa isang movie, English movie na napanood ko. Tapos pag kinikwento ko sa kanila to, iba pala yung intindi nila sa movie. Kasi sa mga movie may mga eksena, di ba? Oo. Sa bawat eksena may mga dialogue, di ba? Ngayon yung mga dialogue minsan nagiging malalim di ba? Wala pang subtitles noon So hindi mo talaga maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Para sa'yo parang gibberish lang yung dating ng English word spoken. Oo. Di ba? So ngayon, akala niya, naiintindihan niya based doon sa eksena, yun nangyayari. Tapos sinasabi ko sa kanya, hindi yun, tangik. Naintindihan mo ba sinasabi niya doon sa eksenang yun? Hindi kasi parang gano'n. Parang, kasi nga, hindi naman English yung talagang native tongue natin, di ba? So, hindi natin minsan mag-gets yung sarcasm sa English language, yung irony, yung mga malalalim na salita na ginagamit. Like, kunwari si Bogoy na Koy-Koy, kahit na pinanood niya yung buong podcast ni Jordan Peterson, may mga kaisipan siya doon ni Jordan Peterson na hindi niya talaga magigets. Kahit ulit-ulitin pa niya yung recording. Unless kung meron siyang kasama na kagaya mo na naiintindihan yung sinasabi ni Jordan Peterson na sasabihin kay Bogoy kasi ganito yan. Ito yung point niya talaga. Meron kasing mga pinanggalingan na previous ideas na minsan uulitin mo na hindi niya na masasabi yung nuance nung actual na sentence na yun. Well, actually, I wouldn't claim to say na lahat na naiintindihan ko 100%. May mga bagay din naman si Jordan Peterson na hindi ako nag-agree. Diba? Pero paminsan-minsan lang yun. O kaya parang, talaga, ganun ba yun? Kasi probably because iba yung experience niya kaysa dito sa Pilipinas. So ito bro, example lang para magbigay lang ako ng concrete idea kung ano yung sinasabi ko. Ito, pwede mo bang ipaliwanag to? Short lang to Famous clip ni Jordan Peterson to. Sige. Iyan natin. I-send mo nga. Ito. Yung about a harmless man to Okay. Okay, so saan ba yun? Ang dami kasing ad net ng hype na kaya lang, kakopy ko tapos send ko sa Sige. Sa Usawan Topics o sa Gerald Durante na lang. Ikaw, kahit saan. Ito. So, pakinggan natin tapos hindi mo ma-interpret, sabihin mo lang sa akin kung ano yung logic netong sinasabi niya. Parang alam ko na yan. Teka, yung weak man, Kasi kung ako si Bugoy na Koy-Koy tapos pinakinggan ko to, parang putang ina, dapat pala hindi ka maging mabait. Teka. Ito ba yun? Yan. Teka. A harmless man is not... Teka. Nandyan yung soundbite ni Jordan Peterson pero may siya, mga drawing dyan. Ito ba yun? Hindi yan. Ay, nako. Hindi yan. Mo nga may na-icon na mic dyan. Meron akong nakitang mic ang ganda AI mic ba yan? Ito. Hindi. Ito. Yan. Teka, lakihan natin ng konti. Medyo mahaba yung clip, huwag na natin tapusin pero yung first few seconds. Sige. First few seconds lang. Parang harmless man is not a good man. Parang narinig ko na yan Sige. Teka, paano? Pwede natin tapusin. Okay. Tapusin na natin. Ay. Sige. Wala. Teka. Hindi, may sound kasi may intro pa siya Hindi pa tumutugtog yung boses niya. Hello. Ayun, yun pala. Welcome to another episode of After School. Okay.
I'm Dr. Jordan B. Peterson. Today, we'll be summoning our inner monsters. Without further ado, let's dive in. You know, you might say that someone who is incapable of cruelty is a higher moral being than someone who is capable of cruelty, and I would say, and this follows Jung as well, that that's incorrect, and it's dangerously incorrect, because if you are not capable of cruelty, you are absolutely a victim to anyone who is. And so part of the reason that people go watch anti-heroes and villains is because there's a part of them crying out for the incorporation of the monster within them, which is what gives them strength of character and self-respect, because it's impossible to respect yourself until you grow teeth. And if you grow teeth, then you realize that you're somewhat dangerous, and or maybe somewhat seriously dangerous, and then you might be more willing to demand that you treat yourself with respect and other people do the same thing. And so that doesn't mean that being cruel is better than not being cruel. What it means is that being able to be cruel and then not being cruel is better than not being able to be cruel. Yun. Because in the first Actually, case, okay na you're yun. nothing but weak and Actually, naive. okay na yun. Okay. Okay na yun. So, yan yung basic Jordan Peterson yan. Yan. Basic Jordan Peterson yan. Pero sa mga layman's term, ang kunwari ako si Bugoy na Kuy-Kuy, Oo. ang i-absorb ko lang dyan, pucha, kailangan maging cruel ako. Be cruel. Be cruel. Kumbaga, be ruthless. Tama. Be ruthless. Pero, well, Genghis we Khan. can assume, malay mo naman, maintindihan ni Bugoy. Oo. Hindi naman natin 100% sure yun. Pero let's say, for sure, may ibang mga tao na hindi maiintindihan yan fully. Diba? Kasi itong yung konsepto na yan, matagal nang pinag-uusapan ni Jordan. Basically, para yung meron ding clip si Joe Rogan kay Musashi, 'di ba? Yung samurai. Musashi, Miyamoto ba? Tama ba? Musashi Miyamoto. Diba? So, etong yung sinabi niya, it is better to be a warrior working in the garden Then, a gardener than a gardener in war. Oo, Tama, 'di ba? ayan. Right in front of a war, 'di ba? Kasi ganito 'yan. Okay, katulad nito, sinabi niya teka. Balikan natin yung Miyamoto Musashi. si Musashi. So, etong dragon, kasi if I'm gonna use my own words, hindi na on how I understand Jordan Peterson here. Kasi nanggagaling siya dyan dahil napapansin niya na may mga tao, especially men, who has this notion na kailangan mong mabait parati. 'Di ba? Na ang secret para magustuhan ka ng mga tao sa palibot mo ay maging mabait. Parang ako kanina, kahit may maggots na yung tangin ng cactus soup ko, mabait ako. Hindi naman, iba naman 'yon. Iba naman 'yon. Actually, commendable nga yung ginawa mo kasi you practiced self-restraint, 'di ba? Hindi ka parang alipin nung burst ng emotion mo na puta, may kumbaga parang may uod, pukin ng ina. May uod. So, dahil may uod, may karapatan na kong magwala. Oo, tama. 'Di ba? Yun yung may ibang tao na ganoon ganoon. Ipasarap tong putang inang paresan nyo. Oo. So meron kang sense of entitlement dahil merong nangyari sa iyo na hindi maganda, 'di ba? At meron kang 'di ba ganito minsan sa mga gig dati, merong isang tawag dito. Ano bang nangyari exactly? Basta may chick na biglang tinamaan ng something, di ko alam kung gitara, di ko na maalala, tapos natumba siya. Tapos putang ina mo. Parang kupal kasi naalala ko na. Basically yung vocalista nung banda lasing. Tapos kumakanta siya, tapos
naglilikot-likot siya doon. Kaso yung gig nandun sa may sa Cubao X, 'di ba may mga doon? Parang may mga daan doon. So naglilikot-likot siya. Meron siyang nabunggo na chick na gumulong. As in, natumba siya doon. Ano bang ginagawa niya? Tumatanong ba tong vocalista? Oo, tumatalon nsiya. Tapos, nag-i-enjoy siya. Yun nga lang, lasing siya. Rock and roll. At saka hindi na maganda yung performance niya kasi lasing siya. So, parang nakakairita na lang siya. Tapos, meron siyang nabunggo nga na babae. Tapos, walang kasamang boyfriend yung babae. Parang mga babae din yung kasama niya. So naisip namin, kung girlfriend ko yon tapos ganun, di libre sapak na yon, 'di ba? Libre sapak na, parang kahit gulpin mo yon, wala nang aawat sa iyo eh. Siguro parang siya pa yung magso-sorry. 'Di ba? Siya pa yung magso-sorry sa iyo kasi kupal siya eh. 'Di ba? Parang sayang, no? Sabi nung tropa ko na kung chick lang ko natin dati. Yan, baka mamaya meron tayong free pass na gulpin. Oo, free pass na to kasi obvious na siya yung mali eh. 'Di ba? At saka ang dami ng mga tao na masama na yung tingin sa kanya. Ano ba tong ungas na to, 'di ba? Pero walang nagmedal, walang gumitna na oy, pare, binangga mo yung chick ko, umayos ka. Oo. So, kumbaga naisip namin, tangina swerte pa rin tong ungas na to. Kasi parang kami, hindi naman namin pwedeng gawin kasi hindi naman namin kasama yung chick eh. Diba? Pero kung nagkataon na girlfriend ko yun, pwede kang magwala dun eh, diba? Putang ina! Pero kung may control ka sa iyong emotions, pwede mong sabihin, bro, ayusin mo naman. Bro, diba? ayusin mo naman. So, pero kung may mga tao that would take it as parang license na putang ina mo. Tapos kumbaga kung yung vocalista kasi medyo bubugoy-bugoy lang talaga eh. Feeling mo hindi yung mga tipong hindi papalag eh. Bugoy na kuy-kuy. Siya? Tingin ko magso-sorry pa yun eh habang ginugulpi mo. Sorry. Parang medyo nerd. Ganun. Na parang nakahawak ng mic. Kala tapos tuwang-tuwa siya, di ba? Maraming ganyang sa art world, no? Oo, ganun. So, naisip lang namin. Kung nagkataon lang na may let's say yung jowa siya nung kasama ko. Puta, war freak kasi yun eh. Gulpi sarado yun. So, balik tayo dun sa sinasabi ko. Yung self-control mo at self-awareness mo para hindi to make a scene out of that. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman mamamatay dun eh. 'Di ba? Dun sa mga maggots. Hindi natin alam. Pero most likely hindi. Most likely it's magkakasakit ka lang. Pwedeng at worst siguro magka-diarrhea ka. Oo. 'Di ba? Parang ganun. Di ka naman magkaka-cancer dun eh, 'di ba? So mga ganun. Which is hassle pa rin. At saka yung disgust pa lang eh, na putang ina, 'di ba? Yung sa utak mo, 'di ba? Oo, 'di ba? Na parang kumain ako ng Pero I just let it slide. Sabi ko nga dun sa sa Servadora, nangyayari talaga 'yan. Ako siguro sasabihin ko sa kanya, next time, tingnan nyo, next time para hindi na mangyari. Kasi pag yung ibang customer pwedeng iba yung maging reaction. 'Di ba? Parang katulad nung last time nag-grab ako eh. 'Di ba ang init ngayon? Pagsakay ko puta sira ang aircon. 'Di ba? 'Di ba? Sabi, buti malapit lang yung malapit lang dito yung pinuntahan ko. Pagka sabi ko, nako tol, dapat paayos mo na tong aircon mo. Kasi imaginein mo kung let's say sa Las Piñas ako pupunta, ang layo noon tapos ang init ngayon, 'di ba? Di bad trip sa yung pasahero mo, 'di ba? So, oo nga sir, dapat paayos mo na muna 'yan kasi una-una mawa 1 star ka diyan, 'di ba? Tapos 'di ba kasi nga init ngayon, parang umaasa ka na pagpasok mo sa kotse, malamig, di ba? Chill ka lang, Tapos biglang ganon, impyerno, lalo. Anyway. So, ganun mo hinahandle yung sitwasyon na yun. Pero itong sinasabi naman ni Jordan Peterson, ito, yung cruelty. So, dahil doon, meron kang isang parte yan, yung self-control, na parang, tingin mo, medyo nalihis lang tayo dahil doon sa, parang, yung
may mga notion kasi ang madaming lalaki na kailangan kong maging mabait. To the point na para maging mabuting lalaki ka, kailangan mong maging mabait. Na to reject violence, reject being capable, reject capabilities of inflicting harm to others. Tama. Yun yung ano niyan. Kasi ang punto doon, hindi mo kailangang hindi masama yun. To train yourself to be capable into fighting physically, 'di ba? Armed combat, basta to be able to physically fight someone. Just in case. Oo. Just in case. Well, kahit for sport, kumbaga unang-una kailangan mong maging healthy para maging para makalaban ka, 'di ba? Effectively, 'di ba? And at least know what you're doing. 'Di ba? Kasi pwede ka namang you're just trying to hit someone pero hindi ka naman marunong. Parang yung matanda, 'di ba? Naalala mo 'yon, yung hinahampas niya ng stick yung sa traffic. Sa traffic. Yung nakalit niya. Pero nung nakuha na yung stick niya, bitch na siya, 'di ba? Wala na siyang alam, 'di ba? Wala na siyang alam ang tanga niya, 'di ba? Kakaya. So kasi una yung matanda na 'yon, parang he lost control, 'di ba? Parang na nagkabanggaan tayo. May lisensya na akong magwala ngayon. Kukunin ko yung diba? anong tawag doon, yung yantok. Arnis. Yantok. Yung yantok ko. 'Di ba? So parang feeling niya, gano'n, nandito tayo sa kahit nasa gitna tayo ng kalsada, wala akong pakialam sa inyo, basta ako, I feel slighted, kailangan kong magwala, may karapatan akong magwala. Gano'n. So, it's yun yung hindi yun ang ibig sabihin ni Jordan doon. Tama. 'Di ba? Ibang klase yun. Ibang klaseng cruelty yun. Yun unang-una, sabi niya dito, ayan, 'di ba yung katulad nung drawing dito, it is a warrior, Spartan warrior yan 'di ba? Tapos ibig sabihin trained ka. Hindi ka basta magwawala, alam mo yung ginagawa mo. Pag hinawakan mo yung yantok, alam mo paano gamitin yung yantok. Kasi case, you're dangerous. Ang dating kasi is you can manage chaos. You can thrive in chaos. Kasi pag nagkaroon na pag nag-away na, magulo na 'yon. Chaotic na 'yon. 'Di ba? So even kahit chaotic, kahit stressful lang sitwasyon, nandun ka para i-handle yun at not lose control. Like the way yung mama na may yantok. Sa kanya wala siyang ganun. Hindi siya Spartan warrior. Kasi wala siyang alam na gawin Tapos parang ang tapang-tapang niya. Pero wala naman pala siyang alam. Kaya nga. Diba? Tapos naagaw pa sa kanya yung sandata niya. Actually, yung kaaway niya, yun mas may control siya. Kasi pwede niyang gulpihin yun Kasi hinapasampas na siya sa kamay, di ba? Pero sa halip, ang ginawa niya, wag ka matapang masyado, di ba? Kaya yun. Di ba? Well, siguro kinonsider niya na rin na medyo may edad na yung kalaban niya, di ba? So good for him. Pero he showed control. Tama. Di ba? Unlike the guy na yung mas matanda. Di ba? Na mas napahiya siya. Sabi pa nga niya, ikaw na una dyan. Ano ikaw na una? Siya nga una ng hampas nung yantok, di ba? Well, feeling niya kasi siya yung nauna kasi siya yung nakabangga siguro. Di ba? So ngayon, may binigyan mo ako ng lisensya at karapatan para hampasin ka. Gamit niyo ang aking Arnis skills. Sa halip na maging pairali ng diplomasya, ganun ang ginawa niya. Tama. So ngayon, balik tayo dito kay parang Jordan. So, as a warrior, trained ka to thrive in a chaotic situation. So, pero meron kang kakayahan to inflict pain or at least fight back, 'di ba? Pero kontrolado mo 'yon. 'Di ba? Meron kang let's say kaya yan yung kaya I always recommend learning martial arts Kasi doon ka matututo na i-control yung kapangyarihan mo to inflict pain to others. Kasi let's say yung sa jiu-jitsu, 'di ba kapangyarihan nyo kaya kitang i-choke out, kaya mo siyang patayin, 'di ba? And not leave a trace kasi pag chinoke mo isang tao, wala namang sugat yun pero patay siya. Sabi ng mga ibang practitioners ng jiu-jitsu, it humbled me down. Kasi every time na magte-training sila, let's say black belt ka,
hindi ka bago ka maging black belt, dadaanan mo na yung ibang belt eh, 'di ba? So habang dumadaan ka dun sa mga belts na yon, you get your ass beat up over and over again bago ka gumaling. So humbled ka na, hindi ka na mayabang. So alam mo na kung paano maramdaman yung how to accept physical pain and inflict it at the same time. Kasi tinrain mo yung sarili mo eh. Yun yung mga pinagdaanan ni na Andrew Tate. 'Di ba na pag hindi mo alam yun, parang katulad ni Nabugoy at saka yung bang gumagaya kay Andrew Tate, hindi mo maiintindihan yun eh. Bakit sinasabi ni Andrew Tate to? I don't even know if I'm parang nasasabi ko to effectively eh. 'Di ba? Pero may kinalaman yun. Yung experience niya of having been humbled over and over again. Doon sa pagiging kickboxer niya nung araw, di ba? Oo, di ba? Champion siya nun. So madami pang ganon. Sina Joe Rogan, napagdaanan niya. Sina GSP. George St. Pierre. Kaya pag sila yung mga nagsasalita, kahit si Manny Pacquiao. Actually, dapat yun ang mga pinag-uusapan ni Manny Pacquiao eh. Oo di nga. ba? Yun ang frustrating kay Manny Pacquiao. Feeling ko pwede rin magsalita about dyan si Ronald Bato. Mukhang maangas si Ronald Bato de la Rosa. Kahit ang daming haters ni Ronald Bato. Kasi pulis siya eh. Para siyang si The Rock. Ang problema lang kasi baka may mga anomalya si Bato nung habang pulis siya. Diba? Pero ganun pa man, I can just see General Ronaldo Bato as a capable man who can inflict pain. Well, definitely. At saka hindi ka naman magiging PNP chief kung ano eh. Astig siya. Mag-astig. At saka hindi people would argue na naging PNP chief siya dahil kay Duterte. Which is totoo naman talaga. Pero bago siya naging PNP chief, naging bataas na general muna siya. At walang kinalaman si Duterte doon. Tama. 'Di ba? Or meron man hindi kasing laki nung kumbaga para siyang si Lacson basically eh. Si Panfilo. Anyway, yung nga lang si Lacson statement very statement yung yung well-groomed. Sobrang well-groomed na ikaw ay mapapaisip sa kanyang sexualidad. Sorry. Ang clean cut kasi masyado si Lacson. Pero tapusin lang natin ang sinabi ni Jordan. So, in summary, in summary, itong having the ability, having the capacity to be cruel. Actually, yung cruel na word na na choice of word niya is I think very deliberate yun. Kasi let's say gera na. Kailangan mo ng cruelty eh. 'Di ba? Kailangan mo mag-extract ng information sa kalaban mo. You would need to resort to torture or kasi madaming forms ng cruelty. Unang-una, let's say may anak ka. Tapos pasaway. Pinalo mo. Hindi kahit pinalo mo na pasaway pa rin eh. 'Di ba? Parang you would need to adapt a different kind of strategy. Wala kang baon ngayong week na to. That's a form of cruelty. 'Di ba? Mami, bakit ganun? That's a form of cruelty. Hindi man siya extreme cruelty pero it's cruel. Na parang kaya let's say kumbaga kasi madami hindi lang naman physical pain yung pwede mong inflict eh. Pwede ka mag-inflict ng parang you beat them intellectually, 'di ba? Kasi matalino ka eh. Kasi si Jordan Peterson, aminado siya dyan sa libro niya. He's not the most imposing guy. Sakitin pa nga siya eh. So hindi siya katulad ni George St. Pierre na pwedeng makapag-away. Wrestler kasi. Hindi naman siya wrestler pero marunong siya mag-wrestling. Nabully kasi dati si George St. Pierre nung bata siya. So kaya siya nag-martial arts, 'di ba? Pero he is kumbaga strong enough to handle it. Jordan Peterson wasn't. Tama. Sickly child siya. Pero ang ginawa niya nagpakamatalino siya. So he can
beat anyone intellectually. Tama. 'Di ba? At least doon pwede siyang manalo ng manalo. And naobserbahan niya tong mga capable na mga lalaki to inflict harm, na kung paano sila ka disiplina doon sa kanilang emotions, 'di ba? Oo. Hindi sila nagpapadala. Parang maximum tolerance. Tas if the situation arises, i-inflict niya yung pain. Oo. And yung cruelty, it's parang when the time comes that it becomes necessary to not just fight back and hurt someone, 'di ba? You should have the capacity to kasi iba yung cruelty na word, 'di ba? It's tawag doon, kumbaga parang interesting choice of word para dun sa na yun. Kasi you could just use Bad. Bad. ano bang maganda? Hindi cruel, Evil. you could be Mean. yan, mean. Being Okay. mean. Or You're mean. capacity to be harmful, 'di ba? Bratty. You're a bratty man. Bratty hindi. Hindi ba? Hindi ibig sabihin may mga disciplinary issues 'yun pag bratty ka. 'Di ba? Batang pasaway ka lang. Pero kumbaga to be effective as a man, as a reliable person, especially as a man, lalo na kung may asawa ka, may pamilya ka, you should be capable of inflicting cruelty to others. Pero kailangan managed mo 'yon. You don't just do it parang for fun, just for the sport, or just for kumbaga useless things. Tama. Jeff, pwede ba natin i-play? Kasi tingnan mo itong huling part, no? This doesn't mean being cruel is better than not being cruel. So parang meron pa siyang sige. idadagdag dyan. Tingnan natin. Teka. Balik natin. Nawala. Ba't nawala? Nasaan na siya? Dito Ayan. pala. Okay. Kasi parang naputol siya doon. Okay. But you have it under control. And a lot of martial arts concentrate on exactly that as diba? part of Yung the sinabi ko. philosophy of training. It's like we're not Gina training Carano. you to fight. We're training you to Musashi. Musashi. be peaceful and awake and avoid fights. But if you happen to have to get in one, and I guess the philosophy also is that if you're competent at fighting, that actually decreases the probability that you're going to have to fight. Yun. Because when someone Hindi pushes kayo test. you'll be able to respond with confidence and with any luck, and this is certainly the case with bullies, with any luck, a reasonable show of confidence, which is very much equivalent to a show of dominance, is going to be enough to make the bully back off. Tama. And so the You shall strength not that you pass. develop in your monstrousness is actually the best guarantee of peace. Yun. And that's partly why Jung believed that it was necessary for people to integrate their shadow. And he said that was a terrible thing for people Si Carl to Jung. attempt, because the human shadow, which is all those things about yourself that you don't want to realize, reaches all the way to hell. And what he meant by that was it's through an analysis of your own shadow that you can come to understand why other people are capable, and you as well, of the sorts of terrible atrocities that characterized, let's say, the 20th century. And without that understanding, there's no possibility of bringing it under control. When you study Nazi Germany, for example, or you study the Soviet Union, particularly under Stalin, Dictators. Kasi yun yung pag hindi mo naman binantayan yung capacity mo for cruelty. Yan. Oo, 'di ba? Kasi Yun yung 'di ba, mangyayari. 'di ba yung sa Stanford experiment, 'di ba yung nagkunya-kunyarian sila na ng mga tawag doon yung I-chat GPT ko na yan, Jeff. hindi kunyari gumawa sila ng experiment na yung ibang estudyante magpe-pretend na prisoners. Tapos yung iba magpe-pretend na jail guards. Tapos they gave absolute power
authority dun sa mga jail guards kung anong gusto nilang paggawa dun sa mga prisoners, kung kailan nila papakainin. Basta yung buhay nila reverse yung roles. Hindi, yung buhay ng mga prisoners nakasalalay dun sa jail guards. Tama. So minsan gusto nilang utos-utusan. O sige, stand on one leg, mga ganyan. Basta may mga ganun silang kaya nilang abusuhin yung mga prisoners. They can torture them. So after 3 days pa lang ata, hindi natapos yung week na yon. Gusto mo malaman yung findings ng Stanford? Na na sila na nabaliw-baliw yung rapid role adoption daw. Participants quickly assumed their roles with guards exhibiting authoritarian and abusive behavior while prisoners showed signs of severe emotional distress and helplessness. Kumbaga, nilamon sila ng kapangyarihan, Oo, 'di ba? Dahil meron siyang kasi hindi niya yung mga guards doon naging libayan hindi nila alam kung paano i-handle yung kapangyarihan. Yung title. Naging parang si Libs ba sila, Jen? Akala ko ang i-demanda lahat ng mga YouTuber na ito. Ay, standard tuloy. Stanford. Tas nagkaroon ng findings na dehumanization. Guards dehumanized prisoners, employing psychological tactics such as harassment, solitary confinement, and denial of basic needs to assert control. Ito yung mga images noon. Mga hippie pa yan. Grabe. 'Di ba? So daw bro 25 male participants. Oo. So 24 pala, 24. By the time na nung tawag doon yung Vietnam War, nung kagitnaan ng experiment, nagwawala na yung mga tao, yung mga prisoner, parang basta nagwawala na sila. As in, parang nagka-movie ata nito Ewan ko. So, emotional breakdown din yung findings, bro. Several prisoners experience emotional breakdowns leading to early release from the experiment. Nabaliw sila. Tapos, yung mga jail guards, kasi pati sila na naapektuhan na tawag doon, yung emotion, yung nila, yung bang tawag psychologically, sense of kasi reality. hindi nila in-expect na capable sila na gawin ito. Alam mo yun, na parang holy shit, ginawa ko talaga yun. Oo, dahil meron akong right na gawin. Diba, parang windang na windang sila. So, lahat sila kinailangan ng therapy. Grabe, no? It just proves to show na hindi mo basta-basta iluluklok itong mga hinayupak na undeserving. At saka, kahit sino, ang para sa akin, ang biggest takeaway ko dyan is you don't know your capacity for evil. Yan. Diba? Na parang you'd think na yung mga tao sa Germany, na parang yung mga Nazis doon, na parang, kung nandun ako, hindi ako susunod kay Hitler. Tama. Diba? You don't Hayop know. si Hitler. You don't really know. Pero diba? Hitler could be you. Diba? Hitler could be you. Actually. We all have our little Hitlers inside. Yun nga Hitler lang, heart. if diba, pag nagkaroon ng opportunity na lumabas yung little Hitler, Little Duterte heart. diba? We all have that little Duterte heart. Ito, yun nga lang mga may mga mayabang na security guard dun sa mga parking. Oo nga, diba? yun. Little heart. Ang yabang, sa mga nakakabwisit, diba? Kasi meron silang sense of power, bro. Diba? Kasi nandun ka sa diba? Nangyayari sa gym yan, bro. Kasi hindi sila pinapasok ng member one time. At sabi nila, sir, ba't pinapasok to? Wala siyang key fob. Sabi ko, sir, member namin yan. Hindi dapat ganun. Angas Talaga? Parang gusto niyang saktan, mag-inflict ng harm dun sa simpleng unarmed member. Bakit walang kamay? Hindi. May kamay naman. Pero gets ko. Pero bro, yung member, lumalaban din. Talaga? So pero hindi siya mananalo dun sa sa guard kasi may baril yung guard. Inangasan niya kasi lalo yung guard Yung guard was by the book. Sinusunod niya siguro yung protocol sa building na, sir, this oras ng gabi, pag wala kang pinakitang identification na member ka ng gym, hindi kita papaakitin ng building. Ginagawa naman niya yung trabaho niya. Tapos instead of saying sorry itong member, ay nagmayabang pa siya. Na taga VXI ako. Malapit lang kasi yung VXI doon sa building. So,
ayun, hinabol siya ng guard, bro, kasi hindi matanggap ng guard yung pababastos na pagsagot ng pabalang sa kanya. Na I'm in authority, 'di ba? Kumamalitin mo ako, parang ganun-ganun na lang. Yun yung kumbaga, naging ego thing. Oo, which is may punto rin naman na naging kung sino ba namang may gustong bastusin ka, 'di ba? Kasi hindi mo masisi yung guard kasi karamihan din mga assholes na ako minsan naging asshole sa guard eh. Lalo pag pinifrisking ako lagi. Tinataas ko na ngayon damit ko, bro, para makita na wala akong dalang baril. Itong mga hinayupak na jaguars na to, kinakapkapan pa rin ng aking puwit. Nakaka-irita din yung bawa yung i-frisk ka, yung titignan yung, di ba, naka-backpack ka, di ba? Tapos bubuksan pa. Ang hassle. Tatanggalin mo pa, di ba? Binabagalan ko, bro. Binabagalan ko yung pagbagsak ng bag dun sa lamesa nila. Pag himay-himay ko. Tapos sabi, sir, tama na, okay na. Hindi. We've just started. We've only just begun. Hinayupak ka. Isa-isay natin yung mga gamit ko sa backpack na parang si Dora the Explorer. Oo nga di ba? Kasi nung minsan nga walang laman yung bag ko kasi pupunta ako doon bibilin ako, lalagay ko doon, diba? So walang laman yung bag ko. Sabi, walang naman yan. Pero ano pa rin? Meron pa silang may stick. Ano Oo. ba nagagawa ng stick na yan? Makukuryente ba kayo sa loob ng backpack? Kaya hindi parang di siya conductor ng electricity, di ba? Yung stick. Anyway, tapusin na natin to. Okay. 1 hour na to. Pero okay ka na ba doon kay Jordan Peterson? So far, yun lang yung example namin sa mga the likes ni Bagoy na Koy na kung sakaling hindi man yan naintindihan fully si Jordan Peterson, at is kahit pa paano naipakita namin at naipaliwanag sa inyo itong konsepto niya. Actually, yung pinag-uusapan natin kanina, yung tungkol kay Diwata 'di ba? Balik lang natin saglit kay Diwata. Sige. No? Teka, nawala ba tayo nandyan? Pwede mating flash yung mukha ni Diwata. Huwag na. May something sa mukha niya, bro, kung bakit siya iniidolo at dinudumog. May something sa mukha niya, bro, Parang pwedeng i-drawing. Sabi mo nga, di ba, pag sumisikat ang isang tao, parang pwedeng i-drawing kanilang mukha. Parang caricature. Caricature, may diba? something. Madami sa mga sikat, mukhang caricature Mukha siyang, ano ba yung mga kulay blue? Avatar, mukha siyang Avatar. Oo nga, no? Mukhang Avatar si Diwata. I've said it on the podcast. Pwedeng Avatar nga si Teka, Diwata, ba't Diwata ganyan na itsura? Images. Ayan yung kanta nila, Teka. Tingnan mo Tingnan mo yung interesting, hindi pa lumalabas yung itsura ni Diwata sa pag nag-search ka ng Diwata. Hindi pa siya nag-take over. Kailangan Diwata Paris. Yan. Okay, diba? Ayan. Kasama si Ivana Alawi. Si Ivana. Sumali din pa yan ng Showtime yan, parang drag contest. Kasi kaya niya kasama si Diwata, kasama niya sa sa Probinsyano? Hindi, sa Batang Quiapo. Batang Quiapo pala. Diba? Tapos na pala yung probinsyano. Ano kasi siya interesting siya kasi ituloy na natin sa next episode. Sige, i-part 2 na lang natin to. Hindi, ngayon na. Sige. Sige, baka mawala pa yung train of thought. Hindi kasi, yung si Diwata kasi, interesting siya kasi, yung unang-una, isa na namang example yan na tanggap ng mga Pilipino yung mga bakla. Diba? Diba pinipilahan yung niya? Oo. Bakla na may past na nakikipagsaksakan, 'di ba? Pero mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Tama. 'Di ba? So para sa akin, kung pwede kong gamitin 'yan sa mga kung sasabihin na parang yung mga Pilipino galit sa mga bakla. Tama. 'Di ba? Hindi nga natin na bakla si Diwata siguro Oo, 'di ba? Wala nga nagsabing na bakla ito, parang Diwata 'yan. Oo, 'di ba? So, kumbaga walang hindi factor yung pagiging bakla niya kung bakit siya naging sikat. Mga hype kayo, mga woke diba? kayo. So, isa 'yon. Tapos pangalawa, itong yun nga yung makikita mo yung crab mentality pa rin talaga di ba? Na parang nagiging sikat tong Diwata. Tutulungan siya, may bahet lupa na siya. Oo, gusto rin talagang makita yung downfall. Kaya sina makagago parang the downfall of malalaos ka na, Diwata. Mga ganun na mga niya, di ba? Kahit sa ex-battalion, ganun din yung sinasabi sa kanila Which is
Okay Flow lang G. naman. Well, lahat naman malalaos. Lahat kung sikat ka kahit nga sa FPJ nalaos eh. Namatay nga ng stroke. 'Di ba? Sino pa bang mga kahit nga Beatles nalaos eh. Tama. Sipin mo 'yan. Si Charmaine Arnaiz nga, hindi nyo kaya na artista pala yun eh. Oo. Kaya alam nyo ba si Charmaine Arnaiz? Alala mo Chicks bigla yun. si Charmaine Arnaiz. Ang ganda nun, Ang no? ganda nyo, mala Bombay kasi. Bombayin, no? Bro, kasi may kliyente ako sa gym, hawig ni Charmaine Arnaiz. Naku, na. Tapos ang apelido niya Arnaiz din. Talaga? Tapos sabi ko, gusto ko itanong, kilala mo ba si Charmaine? Oo. Ganda, ang ganda eh. Meron siyang meron siyang utol na si Charmaine Arnaiz. Sino? Bubbles Arnaiz ba yun? Basta Bubbles meron, Paraiso. hindi si Bubbles Paraiso. Pero basta yun yung inanakan ni Mo Twister. Oh. Basta yun. Pwede ba natin makita si Charmaine Arnaiz for the last time? Sige. Para... Ba't pa kayo dapat ba't kay Charmaine? Ewan ko sa'yo. Teka. Parang ayoko nang pag-usapan ng si Diwata. Nauumay na. Oo. Bro, ginagaya na nga yan ng mga ibang vloggers eh. Si Molupiton. Ang dami. Si Rosmar, kaya nga siya nagpunta doon. Para CNC. Charmaine Arnaiz. Si Rosmar. Si Haring Bangis din, bro. Kasama ni Rosmar nito lang. Nagbabaril-baril. Ayan, no? Mataba na si Charmaine Arnaiz. pero nung 90s. gusto ko yung 90s. full bloom Charmaine Arnaiz. 1990. Ayan, no? Hindi Tignan yan. mo. Pero Tignan mo wala naman. pa siyang mga iba pa yung mga Tignan mo yung naka-bikini siya, oh. Nasaan? Tignan mo yung mukha niya, oh. Ang ganda. Ay, naka-green. Teka. Lakihan natin ng konti. Nandun siya, nakaupo dun. Katabi nung naka-red. Charmaine? Grabe. Napaka-random nito. Charmaine Arnaiz. Ano ba ang mga pelikula niya siya? Pero alam ko medyo Hindi nag-bold ba yan? Nag-bold ba yan si Charmaine Arnaiz? Init to. Init. Alin? Ay no, sa taas niyan. Sa taas nung, ayan no, init. Ito? Sa pangatlo. Ito? Init. Charmaine Arnaiz. Init. Nga, no? Nagpa-sexy yan. Si Jo Marie. Nagpa-sexy yan. Hindi ko na maalala. Si Aramina nandito pa. I-type mo nga bro. Alam ko nag-bra panty yan eh. Bikini. Imposible hindi nag-bold yan nung 90s. Bikini. Alam ko nag-bold yan. Medyo medyo panlaos na siya eh. Lagay mo Charmaine Arnaiz nude. Sino to? Si Marian Rivera to eh. Charmaine Arnaiz nude. Nude? Baka alam mo mas daring. Grabe. Baka mga deepfake ang lumabas dito. Hindi pa uso. They will not come sa radar nila yan. Ayan. Ay! Naku! Yan o, yung mga Charmaine Arnaiz. Ayan o, tinawag. Hindi si Charmaine Arnaiz to. Ayan, Yan. Pilipinas. Ay, ito yung mga Aramina yan eh. Aramina yan, wala. Wag na yan. Hindi, ayun o, yung nakahiga. Hindi ba si Charmaine Arnaiz? Ito. Si Aramina yata si yun Aramina yan. Sa baba. Pero Aramina and Charmaine Arnaiz. Oo. Ito. Ayun o, hinipuan siya o. Di ba? Ayun o. Alin to? Yung may lalaki. Ito, Si Valdez ba yan? Si Rolando Valdez. Hinipuan ni Rolando Valdez si Charmaine Arnaiz, bro. Tignan mo. Pero dito lang sa gitna, hindi naman Pero siya yan, di ba? Hindi naman nasapo. Bro, hawak yan. Malamang kinat lang yung eksena pero hinawakan niya si Charmaine Arnaiz. Ayun, natutulog si Charmaine Arnaiz. Si Snooki yan? Si Snooki nag-bold din. nag-bold Sabi ba ko si sa'yo, Snooki? bro halos lahat ng mga 90s na Ano ba yan? bold. Ito parang naalala ko tong picture na to. Charmaine Arnaiz. Oo, yan. Ayan, Parang Milagros. ganyan. Diba, nudity review? May nudity review pa. Review. Sabi ko sa'yo, nag-bold yan si Charmaine eh. Okay na yan. Okay na yan. Basta Okay na yan. Baka Charmaine. kung saan pa tayo makarating, Chris Bacula. Oo nga. Okay. O yan si Diwata, the mystery from within. The mystery. Anyway, gawan ko na lang ng video yon si Tikim si Diwata. Okay, Diwata. Okay. Pumayo ka at magparami. Yun muna tayo. We are out! Paalam.